The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. This is Nato Agbayani streaming from Quezon City. You're watching Hashtag Para sa Bayan on the new channel. Welcome. You're still watching Hashtag Para sa Bayan. Tonight, we have a very, very special guest. Kasasalang lang po as the new spokesperson of the Philippine National Police or the PNP. So she is now Chief PIO or Public Information Officer of the entire Philippine National Police. So siya rin po ang spokesperson ng ating magiting na Police General and PNP Chief Benjamin Acorda Jr. So, ngayon po, without any further ado, I would like to introduce to you our friend, Colonel Jean Fajardo. Previously, she served as Deputy Director for Operations ng PNP's Drug Enforcement Group. No? So, mabigat po. She was the former Provincial Director of Pampanga and was the former Chief of the Police Regional Office 3's Intelligence Division. So mabigat po si Police Colonel Jean Fajardo. So let's welcome her. Ladies and gentlemen, let's welcome Police General Jean Fajardo. Police Colonel Jean Fajardo. Na-promote ka kaagad, ma'am. So good evening, Sir Nato. Good evening po. And to all your televiewers, thank you for the invitation. It's an honor to be a guest in your program, Sir Nato. Good evening po. It's our honor po. Siyempre, kasasalang niyo lang po as I think, was it kailan po ang appointment nyo? Very recently, right? Yes, I was designated as the Assistant Chief of the PNP Public Information Office effective August 31, 2023 po. So, a few days. 9 days. Parang 9 days pa lang po, ano? Ayan. So, yes anyway, po, sir. After nga po na before being appointed as the Assistant Chief PIO, I've been the PNP spokesperson for at least 1 year and 8 months already. And when I was instructed by our Chief PNP to assume the position of the Acting Chief of the PIO, and we readily said yes to help our Chief PNP, of course. And then, of course, I think the former PIO is now with QCPD. That is correct, sir. The General Rodrigo Bananganan was appointed as the new acting District Director of the Quezon City Police District. Opo, ako po taga Lungsod Quezon din. So now, of course, there are opportunities, and you, from spokesperson, you are now the head of the PIO office. No? So anyway,
kwento nyo po sa amin siguro from the beginning how you started bilang isang ordinaryong mamamayan hanggang sa naging police colonel po kayo. Please, kwento nyo po yung journey nyo sa PNP. Sa totoo lang, Sir Nato, tuwing tinatanong ako kung ako ba ay nangakap talagang maging pulis at lagi kong sinasabi na wala sa hinagap ko na ako ay magiging pulis. Nung ako ay nasa kolehiyo, ay iba yung direction na gusto ko sanang puntahan. But for whatever reason, nung 1993, I came across ad sa PTB4 about sa Philippine National Police Academy. That was the first time na nakita ko na meron pala tayong Philippine National Police Academy dito sa ating bansa. So right there and there, kumuha ako ng aking papel at nilista ko kung saan ako po pwedeng mag-apply. It so happened na it was the day na nalaman ko itong Philippine National Police. It was also the last day of filing ng application para ikaw ay maging kadete. So pumunta po ako sa post office diyan po sa Loton. Pinadala ko po yung aking application. But there was really no hope for me na baka last day na ito kung makakarating pa ba yung aking application sa Philippine National Police Academy. And true enough, nakarating sa kanila yung aking application at kumuha po tayo ng application at dumaan po tayo doon sa mga proseso. Kasama na po dyan yung physical, medical, dental, even yung neuropsychological examination. At pagkatapos nga po ng ilang buwan ng proseso ay nakatanggap po tayo ng isang official na sulat na sinasabing nakapasa po tayo sa proseso na ito at magre-report na po tayo sa Philippine National Police para mag-undergo po ng training. So doon po nagsimula yung aking venture sa public service. So pumasok po ako sa Philippine National Police Academy noong 1994 at gumraduate po ako ng 1996. At pagkatapos ko po, sir, na gumraduate noong 1996 ay gumraduate po kami ng April of 1996. But come May po ay bigla po kaming tinawag sa isang tungkulin na hindi rin namin po inaasahan dahil inabsorb po yung buong klase namin ng Presidential Security Group. Dahil nga po pinaghahandaan natin yung pag-host natin ng APEC during that time, yung first time natin na mag-host ng APEC. So kaming mga bagong graduate, kami ay mga batang tenyente during that time. Inabsorb po kami buong klase ng Presidential Security Group. Kami po ay tinrain sa BIP security dahil kami po ang ginawang mga security officers ng mga heads of state at pati dun po sa kanilang mga ministers at mga delegates po. So after po namin mag-training for 6 months, ay isinabak na po kami doon sa actual na trabaho ng mga Presidential Security Group. Kaya kami po yung mga kauna-unahang mga batang-batang official po na galing ng academy na tinrain po ng PSG. After at least almost a year of staying po sa Presidential Security Group, ang first assignment ko po sa PNP ay dyan po sa PNP Narcotics Group. I serve as the intelligence officer, mga more than 6-7 years po ako dyan sa intelligence unit po ng PNP Narcotics Group hanggang sa na-activate nga po nung 2020 to 2002 yung PIDEA. Nung nag-PIDEA na po ay lumabas na po ako doon, hindi na po ako nagpa-absorb sa PIDEA at nag-schooling po muna ako ng ilang buwan bago po ako lumipat sa Criminal Investigation and Detection Group. At since ang linya ko naman po, sir, ay intelligence, doon pa rin po ako sa Intelligence Division po ng CIDG, and from 2002 hanggang 2011 po ay nagsilbi po tayo na as one of the intelligence officer po ng CIDG. At pagkatapos po nun, sir, ay nalipat naman po ako sa Police Regional Office 3 at na-assign po tayo doon ng halos 9 na taon. At doon ko nga po na 9 years po, sir, 9 years or almost 10 years, sir. At doon sa mahabang panahon po na yon ay nakapagsilbi po tayo bilang Chief of Police po ng Lubao Municipality. At pagkatapos po noon ay naging Chief of Police po siya tayo ng syudad po ng San Fernando.
At pagkatapos po ng 2 taon ko pong panunungkulan bilang Chief of Police ng siyudad po ng San Fernando, ay nailipat naman po ako bumalik po ako sa regional headquarters po ng Police Regional Office 3, kung saan pinamunuan ko po at naging chief po ako ng Regional Intelligence Division for more than 1 year and 6 months to be exact. At doon ko po nakuha yung aking full colonel na rango. Dahil yun naman po ay kasama po kasi yun sa proseso na kailangan ay i-occupy mo yung certain position before you will be considered for promotion. And from then on, ay nung lumabas po yung aking promotion, after a few months po, ay itinalaga naman po ako bilang provincial director po ng Pampanga province at almost 2 years din po tayong naging provincial director ng Pampanga before again I was called na bumalik po dito sa Kamkrame at nagsilbi po tayo bilang isa sa mga official po na nagsilbi po sa ating dating Chief PNP, si Police General Debold Sinas, kung saan nagsilbi po ako sa kanyang senior executive assistant po. At after po ng kanyang stint, sir, ay doon pumunta po ako sa PNP Drug Enforcement Group, kung saan nagsilbi po ako bilang Deputy Director po Operation bago po ako na-appoint nung January 2022 during the time of Police General Jonardo Carlos as the Chief PNP. Ay ipinatawag niya ako at sinabi niya kailangan niya po ng PNP spokesperson. So from January 2022 hanggang August 31, 2023 ay nagsilbi po akong PNP spokesperson before I was designated to my current position po. Wow. Wala po akong masabi. Pero for reference lang po, when you were deployed in PSG, ang presidente natin, kung di ako nagkakamali, si President FDR. And then, how many were you in the batch? Your entire class was deployed sa APEC? Yes po, sir. We graduated po sa aming klase na PNPA class 96 po. We graduated around 169. Minus po natin doon yung mga kaklase ko po na nag-volunteer po sa SAF. So mga around 50 plus po sila. So majority po talaga, more than 100 po kaming inabsorb po ng PSG at lahat po kami ay tinrain po for VIP security in preparation nga po sa APEC na first po natin na hosting po ng APEC. Yes. And then at the time that you were PD for Pampanga, sino pong governor? Ang governor po during that time ay si Governor Lilian Nanay Pineda po. How do I call your career, ma'am? Parang very illustrious, no? I mean, from dati civilian kayo. What were you doing as a civilian? I was working in a travel agency after my graduation. I was absorbed by my aunt to help her in her travel agency. And then, like I said, Sir Nato, I just chanced upon itong isang advertisement sa TV na nakita ko out of curiosity. Ano ba itong Philippine National Police Academy? Kasi ang alam ko, merong Philippine Military Academy, PMA. But out of curiosity, I just tried my luck during that time na mag-exam lang. Sabi ko, subukan ko lang, get the feel ko lang kung ano ba yung klase ng exam ng isang police academy. And po enough, nakapasa po tayo. At during the processing, may mga nakilala po tayo na mga kapwa ko po mga aplikante. At from there, parang nainganyo ka hanggang sa natapos po itong proseso. At finally nga ay nakagraduate ka po na bilang isang kadete po. Parang very, how do I describe it? I've known some police officers in the past, naging consultant na rin tayo ng PCRG before. Pero ito pong career nyo talagang maybe you can call it destiny, no? Kasi hindi ordinary positions. I mean, usually the regular, well, of course, the regular officer, medyo matagal po ang development, then schooling pa talaga, deployment, and then also you were 10 years, imagine mo yan, in the region, no? And also in intelligence, is that right?
Tama po, no? Tama po, sir. Tama po. Majority of my career, more than half of my career, ay talagang nandun ako sa intelligence field. Ako naka-assign. At masasabi ko po na sa mga malalaki pong mga accomplishment at magagandang experience ko po sa aking police career ay lahat po yan ay nakuha ko nung ako po ay naka-assign sa intelligence community po. You are similar, you have similar paths with of course Chief PNP Benjamin Acorda, no, na galing din galing din sa intelligence, but also I also interviewed him before in the other show. Ang pinanggalingan po ni Chief PNP is really, mga public servants or government workers. Ito pong mga parents niya, and then napasok siya of course sa PNP. Again, parang maybe you can call it destiny, no? And I think the training for, of course, security and intelligence is really very tough. Kung sasabihin natin gano'n, ano po, hindi ito ordinary. So and also not for anything, napaka sabi ko nga, destiny, you are the first PNP spokesperson na female, and also the first, if I'm not mistaken, na chief PIO ng PNP. Tama po ba? You're the first woman. Tama po. Tama PIO. po, Sir Nato. So that's napakalaking bagay po yan para sa ating kawimenan, no? Kung tawagin, or the women's sector, because of course in majority siguro po ng ating police force are males. Tama po ba? Ano po ba ang statistics? How Tama many po, sir, sa amin 228,000 na yes. Strong men and women po ang PNP. Siguro ang female officers lang po dyan, mga nasa around 30 to 40% lamang po. So talagang male-dominated po ang Philippine National Police Organization, at masaya po kami na kaming mga nasahanay po ng kababaihan ay nabibigyan po ng pagkakataon na maka-compete sa mga kapwa natin, mga opisyal, at nabibigyan po ng mga sensitibong at pagkakataon na makapag-occupy po ng mga sensitibong posisyon po. That's true. I mean, these are not ordinary positions, no? Intelligence, presidential security, when you protect the heads of state, iba pong skill sets yan, no? It's ladies and gentlemen, hindi po ordinaryong tao yung pwede po maka-perform ng mga ganyan pong mga sinasabi nating duties under the police Philippine National Police. Siguro po, Colonel, mag-shift na ako. Ako'y natutuwa at na-interview ko po kayo. Your career is really, you can call it destiny. You are blessed. You are in a special position, no? So, pupunta ngayon po tayo siguro that, of course, it's a struggle now in the PNP there are issues, no, sa PNP na kailangan talagang i-address natin. For example, of course, there's police visibility, of course, how do you report crimes, and ang dami po nating stakeholders. We have more than 100 million people that we need to protect or to secure. And of course, the 200, how many? 38 po ba? 258? 228 po, sir. 228 police and police officers cannot possibly be everywhere all the time at any given time when there is crime. Of course, we know for a fact that the crime rate has gone down, but syempre, andyan po very vigilant ang ating PNP. Meron pong tinatawag si Chief PNP Benjamin Acorda Jr. na 5 focus agenda for the PNP, no? Ano po ba itong 5 na ito na he wants to focus on? And then anong relevance po niyan sa ating mga stakeholders, those who need the peace and the security, no? Of course, the ordinary Filipino or the ordinary mamamayan. Sige po, please tell us more about the 5 focus agenda. 5 focus agenda, Tess. Tama. Tama po, sir. Nung official pong mag-assume ng kanyang position yung ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. noong April, ay naglagay po siya, pinakita po niya yung kanyang blueprint kung paano ba natin mapapatupad yung mga mandato natin bilang miyembro ng pambansang pulisya, at itinawag nga po niya yan na
na 5 focus agenda at isa-isahin po natin. Yan pong 5 focus agenda po ay yan po yung aggressive and honest law enforcement operations. Kasama din po dyan yung personnel, moral and welfare. Nandyan po yung integrity enhancement. Pang-apat po ay yung information and communication technology development. At yung pinakahuli, community engagement. Na-mention mo kanina, Sir Nato, yung napaka-importanteng papel ng ating mga stakeholders. At yung pinakahuli nga po, bagamat huli ko siyang sinabi na community engagement. Pero lahat po itong mga nauna nating sinabi ay papasok po talaga yung malaking papel ng ating stakeholders. Kasi we have to engage. Kasi na-mention kanina ni Sir Nato na patuloy tayong nakakapag-rehistro ng mababa nating crime statistics. And just to share, magmula nung January 1 hanggang August 30 ay nakapagtala tayo ng 8.50% reduction dun sa mga tinatawag nating index crime volume. At napakalaki po yan. Malaki po yan dahil mahigit 2,000 po ang ibinaba po natin na listahan ng ating mga krimen kung ikukumpara po natin yan sa the same period of last year. At malaki po ang nagagawa ng community engagement natin, yung ating mga force multipliers, yung ating mga community stakeholders. Kasi kung wala sila, hindi rin po magiging successful and effective yung mga pulisiya, yung mga police intervention ng strategies natin kung hindi natin katuwang yung mga miyembro ng community natin, particularly yung ating mga stakeholders po. Opo. And then of course, there's a question of yung discipline. Siyempre po ang hindi naman hindi naman pagpapari ang pinasok ng mga police, but they're also engaged in the community. At yan po of course, hindi natin maalis yung there are some of our policemen who are erring, no? Or who are becoming part of or become scalawags, ika nga. Ano pong program natin dyan to avoid that or to really kumbaga toe the line sa disiplina? Hindi maikakaila, Sir Nato, in the past days and weeks ay talagang laging nasa headline yung Philippine National Police because of the involvement of some PNP personnel dun sa mga kaso. At bagamat laging ang sinasabi ng ating Chief PNP, ito ay maliit na porsyento lang ng mga miyembro ng Philippine National Police, not even 1%. Pero hindi natin siya tinitignan sa ganong aspeto. Tinitignan natin siya na itong mga maliliit na porsyento na ito ay siyang talagang sumisira doon sa magandang imahe ng institusyon ng Philippine National Police. Bagamat kaunting porsyento ay siniseryoso po ito ng Philippine National Police. Kaya yung ating mga internal disciplinary mechanism ay in place po. Kaya nga doon sa 5 focus agenda ng ating CPNP, kung mapapansin mo, Sir Nato, nandun yung tinatawag na integrity enhancement. Kailangan natin na talagang magpatuloy yung ating mga programa para tuluyan nating malinis yung hanay ng ating PNP. For this year alone nga, mula January hanggang August 30, Sir Nato, ay marami na tayong mga niresolba na mga administrative case involving yung ating mga PNP personnel na involved sa mga iba't ibang klaseng mga kaso. At if I'm not mistaken, nasa around 956 na ang dinismiss natin for this year alone. That would somehow indicate how serious the PNP doon sa ating hangarin at desire na linisin talaga. Kasi kung yung mga kababayan nga natin ay nasasaktan at talagang nagagalit kapag kami mga pulis na nai-involve sa mga masamang gawain, how much more us na kami ring mga pulis ay nasasaktan din kami dahil kami nga ay pinipilit na mag-toe the line, sabi mo nga, Sir Nato. Pero may mga mangilan-ngilan talaga na matigas ang ulo. Kaya kami rin mismo ay hindi papayag na iilan lang sa kanila ang sisira sa aming hanay. Kaya marami sa mga kaso na ito ay ang nagsilbing witness, ang nagsilbing complainant ay mga kapwa-pulis, which is a clear indication that the PNP as an institution will never tolerate wrongdoings dito sa mga hanay ng kapulisan po natin. Opo, at saka I think it involves families eh. Siyempre po ang isang pulis, or lalo na ang isang police officer, may mga pamilya po yan. And of course, their children also look up to them. And siyempre, livelihood yan ng ating mga police officers and police personnel. Kaya napakahirap po, no? Na, siyempre, may mga kapitbahay yan, may mga kabarangay yan. Normal lang na
oh, si police na ganyan, ganito ginawa. Of course, it hurts them, di ba? Dahil it also hurts their family. So, imagine mo ilan ang multiplier niyan na pamilya. For example, ang isang police officer would have how many children and then they are also studying. Tapos alam ng mga kaklase nila na police yung father or mother, di ba? Yan po, it really affects them. Now, okay, pupunta po ako ngayon before we go into a break later. Dito po sa trust natin siguro sa ICT, yung usapin ng ICT. Sabi nga natin kanina, imposible na we will be present everywhere. Ang laki-laki po ng Pilipinas, archipelagic country pa po tayo. Pero meron tayong mga best practices po sa mundo na I think na-mention yan in one of our talks, I think over lunch. Sabi nga ni Chief PNP, alam mo, there are places where we can really yung the use of CCTV, the use of technology, yung mga apps na nakakapag-report sa mga tao, yung mga stakeholders, that helps in actually policing or securing the people, di po ba? Ano pong mga nakikita nyong plans pa dito sa ICT side? No? Yung, syempre, dapat modern na ating mga police. Hindi na po pwede yung ano lang po, di ba? Dahil ang mga tao din, and even the crimes right now, even cybercrime is also very techy. So, normal lang po na ano, di ba? We not just catch up, but future-proof our police force. Yes, ma'am. Sige po, please tell us more about the ICT programs of the PNP. Yes, sir. Good thing you mentioned yung development ng information and communication technology natin dahil kasama yan doon sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP because our Chief PNP is very cognizant doon sa realidad na we really have to meet the demands of time. Mga 10, 5 years ago, itong ating mga internet-related crimes ay bago sa atin. Hindi natin alam kung paano addressin yung mga internet-related scam, yung mga phishing na tinatawag. But ngayon, hindi na natin tinatawag yung mga cyber-related crimes as crime of the future kasi crimes of the present na siya. Talagang everyday ay nakikita natin na merong naloloko na mga kababayan natin, may mga nai-scam. Kaya naman, on the part of the PNP, ay nandiyan din po yung ating direksyon, yung ating smart policing kung saan ina-upgrade natin at dinidevelop natin yung ating mga systems. Kaya naman yung ating PNP ay nag-create ng isang directorate, yung Directorate for Information and Communication Technology. At yun, kinreate din po natin, Sir Nato, yung isang National Operation Support Unit natin, yung PNP Anti-Cybercrime Group, na siyang tututok para tugunan itong mga tumataas na insidente natin na mga cyber-related crimes. So, hindi na lamang yung human intervention at human personnel yung ating binibigyan ngayon ng atensyon, kundi kung paano natin mapapataas yung uri ng ating mga systems, yung ating mga databases. Kaya ngayon, pati yung ating mga e-warrant, yung ating mga e-rogs, pati yung monitoring natin ng mga crime clock, ng mga crime mapping natin, ay lahat po yan ay ginagamitan na natin po ng technology para mas mabilis yung ating mga ordinaryo mga police station ay dapat may internet capability yan para kapag may nangyaring insidente doon ay automatic na i-report ka agad yan sa national headquarters, sa regional headquarters para mas mabilis din ang response. Pag kailangan ng augmentation ng tao sa baba, mabilis yung communication. Kaya napakalaking bagay po kung bakit maganda yung ating performance, hindi naman sa pagbabubuhat ng bangko, yung police response natin ay mabilis dahil nga dinidevelop na rin natin talaga yung ating mga information communication technology. Yun po. So napakaganda po. I mean, at the end of the day, it's really how we multiply ourselves or medyo may background din po ako sa security and also CCTVs. We were the first team who deployed yung mga, nung time ni President GMA, we were the ones who deployed the smart cameras for the SONA. Declassified na kasi matagal na po yun. So mga 50 cameras yun, yung dineploy po natin sa buong NCR na wireless. So with the help of Israeli technology. So medyo ano po tayo dyan na napakalaking bagay po kasi sa command center, you can actually see
so many things. Merong mga video analytics dyan, merong yung mga bagay na iniwan dyan na hindi natin alam kung bomba or what, nadidetect na already ng ating mga cameras. And in fact, napakalaki. I mean, London is parang fortress yan, ano? Iilan lang po, even Singapore, iilan lang po yung police nila, but they are able to protect so many people. So, Colonel Jean, magbe-break lang po tayo in a short while. We will come back. We will deepen the discussion on the other agenda of Chief PNP Benjamin Acorda. So ladies and gentlemen, don't switch channels. Dito lang po tayo sa hashtag para sa bayan. See you in a while. You're still watching hashtag para sa bayan here on the new channel. Please don't forget to watch all our other shows here on TNC. So TNC aims to transform the lives of viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. Of course, don't fail to watch hashtag para sa bayan every Saturdays 9 p.m. You can watch live or replay via Facebook, YouTube, or follow us on IG. Listen to us on Spotify and Apple Podcast. Just search hashtag TNC Now. For sponsorships, please email now at the new channel or send us a DM. Enjoy these life-changing shows because we made them just for you. Yeah. Okay, so let's welcome back our special guest tonight, Police Colonel Jean Fajardo, our new Philippine National Police PIO. Okay, so Colonel Jean, kanina diniscuss natin yung mga a little on the community engagement, then a little on ICT, also on discipline. Meron pa pong ilang part ng agenda na we'd like you to speak about. Ano pa po ba yung mga gustong focusan ng ating Chief PNP at ng ating PNP as an institution? Ang gusto po isa talaga doon sa yung focus ng ating Chief PNP is masustain natin yung ating aggressive campaign against illegal drugs. But of course, against illegal drugs, hindi lang against illegal drugs, kundi sa lahat na ng klase ng krimen. But
while we want to be aggressive in our criminality efforts, we want to also advocate yung tinatawag nating honest law enforcement operation. Na hindi lamang yung pagiging agresibo natin, gusto nga nating mag-operate, gusto nating manghuli, gusto nating manghuli ng mga wanted person, to run after yung ating mga ibang mga tulisan, pero gusto natin ay idaan to sa tamang proseso na kahit hindi tayo nakikita ng ating mga commander, hindi tayo nakikita, walang tumitingin sa atin na mga supervisor natin, ay dapat maging honest tayo doon sa ating pagtupad ng ating tungkulin. Kaya naman yung ating body-worn camera ay na-mention, gusto kong i-mention na Sir Nato, kasi ito yung isa sa mga importanteng nakikita natin na pamamaraan para makita natin na yung ating mga pulis ay talagang ay tumutupad ng tama sa kanilang mga tungkulin, bagamat maliit lamang na porsyento yung ating body-worn cameras ngayon, nasa around 2,956. We're in the ideal po talaga kung talagang lahat ng station ay mabibigyan natin ay minimum of 45,000 yung kailangan natin. Pero ito yung sa tinitingnan natin na mga pamamaraan para talagang ma-implement natin yung honest to goodness law enforcement operation para ma-sustain natin whatever gains yung nakuha natin doon sa mga previous administration. Kasi we have to admit na kapag nasusustain natin yung mga anti-criminality efforts natin, mas nagkakaroon ito ng kumpiyansa sa ating mga mamamayan na po pwede silang maglakad kahit 10 oras ng gabi na hindi sila nangangamba na sila ay magiging biktima ng mga masasamang loob. Kaya naman yung ating mga police visibility and police presence ay sinusustain natin yan even beyond yung regular na working hours kasi alam natin na malaki din yung bilang ng mga kababayan natin na nagtatrabaho, nag-aaral sa gabi. Kaya we make sure na kahit sa gabi ay pinipilit natin na i-sustain itong ating mga anti-criminality efforts through police visibility and presence. Kaya nga, ibabalik ko uli doon, Sir Nato, doon sa community engagement. Kasi lahat na talaga ito ay hindi natin na maa-achieve kung wala yung tulong ng ating mga barangay patrollers, yung ating mga barangay tanod, na talaga namang minsan ay kasama nating nagpupuyat, nagpapagod para lang mabantayan yung kanya-kanyang mga barangay. Dahil hindi talaga, 228,000 lang kami, Sir Nato, ay ang ating population ngayon ay sa 110 million. So just can imagine yung extreme disparity yung ng police to population ratio ay nasa talagang hindi natin kakayanin. Kaya lahat ng itong mga ina-advocate natin, mga 5 focus agenda natin ng ating GPNP, ang talagang pinaka-ikang yumayakap dito sa mga agenda na ito ay yung tinatawag nating community engagement. Opo, kasi sa tingin ko rin, for example, ako po ay kasalukuyang Barangay Kagawad din dito po sa Lungsod Quezon. So, Vice Chairman pa ng BADAC. So, and then also, I'm part of the Barangay Peace and Order Council. I'm also Vice Chair. So, ang chairman po natin, of course, is the Barangay Captain. Ito pong sa araw-araw, nagkakaroon po kami ng interface sa ating mga kasama sa mga PNP na presinto, no? So, on a day-to-day basis, ang laking bagay na ang barangay at of course, not just the barangay officials but also the entire community kasama po dito sa kampanya ng laban sa krimen. Because of course, not just the curative but also, sabi ko nga, minsan pag sa usapin ng droga, a lot of our seminars are designed to be enforcement-centric. Ngayon, syempre po, sorry po, ako po ay isang, kumbaga, advocate ako ng mas maging patient-centric. Bakit ba nagkakaroon ng droga? Bakit? So, kumbaga, sa demand side, kailangan i-reduce natin. Of course, sa supply side. I know for a fact na yan naman ay ginagawa ng ating PNP. Bagamat, napakalaki kasing negosyo ng droga. Kaya po I know you know because you are in the formerly with DEG, Drug Enforcement Group, talaga pong ordinary street criminals, yan po talagang sumasama sa mga ganyan dahil of course it's also because of poverty nung una. Bandang huli hindi na tungkol sa poverty kasi ang dami na nilang pera. It's really about criminality na. So, yun po. And then if we take care of families, it's also important that we engage families because that's where
andyan po yung nagkakaroon ng issues ng mental health, andyan yung issues ng kung hindi po ang approach ng kaya kailangan po partnership, hindi po ba, Colonel, no? Yung mga lahat ng organizations, maybe that help the families, the churches, the faith-based groups, with the police, magtulungan po. Kasi, syempre, at the end of the day, people belong to families or not. Katulad po nung isang case na nahuli namin, yung nagtutulak is a 16-year-old and yung kinakasama niya is a 14-year-old girl na buntis. Tapos napakasakit po for me, no, being a parent, na makita ko yung ganon kasi hinuhuli mo, wala ka namang choice kasi talagang talagang nagtulak yung bata, yung 16-year-old. But at the end of the day, what do you do? 'Di ba? You look at sa ano bang problema? May problema sa pamilya. So at the end of the day, yung problem sa families redound to the crimes, or at least yan yung entry level nila to go into crimes, no? So it's also the responsibility of parents, not just the police officers, mga kaibigan. So it takes a community really to do police work. And it's not always just, sabi ko nga, enforcement setting. Kasi yung enforcement, nasa huli na po, di ba, Colonel? Pero yung prevention, napakalaking issue niyan. It's the parents, the families, the schools, the church, lahat po involved. So, napakalaking bagay po ng community engagement. Sorry na, padami sinabi ko. Pero kayo po right now, how are you engaging the community in terms of yung sa 5 focus agenda? So, as an institution. Natutuwa ako, Sir Nato, na we speak the same language kasi nga nandun ka, isa ka ring public servant. So naiintindihan mo yung mga gusto natin na mga programa na maipatupad. Tama po kayo yung sinabi nyo na we cannot solve the problems on criminality, on even sa problema natin sa illegal drug. On the law enforcement side lang, dalawa palagi yan, supply and demand reduction program, and even yung criminality. Kahit ano pang huli natin, mapupuno lang ang mga kulungan, pero paglabas noon ay kung wala naman tayong mga alternatibong trabaho na may offer doon sa mga kababayan natin na naligaw ng landas, pagdating doon sa community, walang pakialam yung kapitbahay natin. Kilala natin kung sino ang mga barangay bully, kung sino ang mga magnanakaw dyan, kung sino ang mga forgive the word at tarantado. Pero nagbibingi-bingihan, sometimes ay nagbubulag-bulagan tayo. Pero hindi natin minsan masisisi dahil yung fear of reprisal, baka gantihan ako nito, baka naman gantihan yung aking mga mahal sa buhay, mananahimik na lang ako. Kaya nung ako ay chief of police, Sir Nato, ma-share ko lang. Nakita ko talaga kasi sabi nila ang isa sa mga posisyon na pinakamasarap na makuha ng isang pulis ay yung pagiging chief of police. Kasi ikaw yung parang pinaka-little chief PNP doon sa isa iyong maliit na lugar. Katuwang mo, naririnig mo mismo yung mga problema ng ating mamamayan, away mag-asawa, away magpapamilya, away ng mga magkakapitbahay, lahat yan. Papatawag ka kasi hindi na ma-solve ng mga kapitbahay at ang mga barangay, at kaya dumadating kami doon. So, ang laki talaga. Kaya ito sa mga ginagawa nating pag-iikot ay sinasabi namin na ang PNP ay very cognizant doon sa problema, yung internal problems namin na minsan ay nakikita ng ating mga komunidad. Pero sabi ko nga ay ayaw nating tignan yan as negatibo. Gusto pa rin nating tignan na yung mga puna, open tayo sa mga puna, open tayo sa mga batikos, kasi that's the only way we could improve our system, we could improve our processes para naman maging mas karapat-dapat tayo sa tiwala ng ating mga kababayan. Kaya itong mga 5 focus agenda, ibinaba natin yan, Sir Nato, hanggang dun sa mga local police station. Kasi kapag nakikita ng ating mga mamamayan na maayos yung kanilang pulis at talaga namang nai-enhance yung ating mga integrity. Itong mga integrity enhancement program natin, ang mga ginagawa natin dyan ay meron tayong mga weekly interactive meeting. Kasama natin yung mga life coaches natin kung saan at least once a week ay nakakausap ng mga life coaches natin yung ating mga pulis, o kumusta ka na, kumusta ang iyong pamilya. Minsan yung stress at yung picture ng aming trabaho na ito ay talagang napaka-stressful. Minsan yung problema sa bahay ay baka nadadala na sa trabaho. Kaya yung minsan naming pakikipag-usap sa aming mga life coaches just to have a tap on our shoulder, okay lang yan.
lahat naman ay malalagpasan. Malaking bagay yon para mas lalo kaming mag-improve sa aming mga trabaho, yung aming moral and welfare, yung personal moral and welfare. Hindi natin nakalimutan yan na kapag kami nagawang mabuti ang ating mga kapulisan, binibigyan natin yan ng incentive. Nare-recognize natin yan in the form of medals and awards. But kahit pa sinasabi natin we are very cognizant at diligent sa pagbibigay ng reward doon sa ating mga magagandang nagagawa, hindi naman tayo po pwedeng magbulag-bulagan naman doon sa mga mali ginagawa ng mga kapwa-pulis. Kaya mabilis din nating ini-enforce yung ating batas at pipilitin nating mabilis kaagad ma-resolve yung mga kasong kinasasangkutan ng ating mga pulis para mabilis din silang mawala. Kasi that's the only way po talaga na masustain natin at ma-maintain natin yung tiwala ng ating mga kababayan sa atin. Kasi no amount of aggressive campaign, anti-criminality campaign, napakataas na ng ating development sa ICT natin kung yung tiwala naman ng ating mamamayan ang hindi natin maibabalik at masusustain po. Tama po yun. Alam niyo po hindi ko naman sinasabing superior ang Amerika at magagaling sila, pero ang dami po nating career people in government. Ako po ay witness dyan. Originally, I was with an LGU. I also was part of the House of Representatives as Chief of Staff. I was also in Malacanang of course, in the Office of the Presidential Advisor for Political Affairs. Alam mo, meron silang sinasabi sa mga veterans ng mga military or even thank you for your service. Pag nalaman na veteran ka sa Amerika, no, sasabihin, thank you for your service. Parang they show their appreciation. No? Sana ganun din. Kasi parang dito po open ang bashing eh. Pinabash ka ganito pag merong ex-policeman na may nagawang ganito. But they do not see yung mga police career people na talaga pong nagsasakripisyo. Of course, there are those involved. Sabihin na po natin ang totoo. There are those who are involved in criminal syndicates. But at the end of the day, there are also those who are serving loyally or faithfully our country as patriots. So, yun po, di ba? Yun yung kailangan balansin din ng taong bayan. Kasi napakadali pong mag-criticize. Whereas, for example, I will ask now, no, itong mga kababayan natin, kunyari po, isang araw lang, wala po tayong pulis sa buong Pilipinas. Ano po mangyayari? Isang araw lang, 24 hours. Imagine what will happen. No? Siguro yung crime rate na pilit nating pinabababa ng baka tumaas yan ng 1,000%. No? Because there are no police. There's no discipline. There's nobody to enforce. Yun. Of course, ine-emphasize din natin dito sa show, dito sa Para sa Bayan, na pagpapulis po is not just the job of the policeman but also the ordinary citizen. Kaya nga po stakeholders ang tawag sa atin. Sige po, ang haba na naman na sinabi ko, Colonel. Ano pa po yung mga hindi nyo pa po na-mention na part ng 5 focus agenda po natin for the PNP? I think basically na-discuss na natin yung 5 focus agenda po ng ating GPNP, magmula nga doon sa aggressive and honest law enforcement operation, yung ating personnel, yung advocacy natin to improve yung personal and moral and welfare ng ating mga pulis. Siyempre, kasama pa rin dyan yung integrity enhancement, yung information and communication technology development, at yung pinaka-importante na laging ating sinasabi, yung community engagement natin. So lahat po ito, sir, ay gusto natin na hindi na lamang binabasa lang, parang lip service lang na gusto nating ipaintindi sa ating mga tao sa baba, particularly yung mga tao natin sa baba, kasi gusto natin na i-embrace nila, isa puso nila itong mga programa na ito dahil ito naman ay pinag-isipan bago natin inilabas itong blueprint natin. Ay ito yung nakikita ng ating GPNP na makikita mga programa na sa tingin natin ay mas mai-improve yung ating delivery of public service sa ating mga kababayan. And of course, yung mismong sa amin, yung internal na pagtanggap natin na ito ay mas lalo nating mai-improve yung ating mga proseso para naman maging karapat-dapat tayo sa tiwala nga po ng ating mga kababayan. At yun naman, Sir Nato, yung lagi nating ina-assure sa ating mga kababayan, bagamat meron na talagang may involved sa hindi magandang gawain, pero
as an institution. Hindi itong mga kabalastugan na ginagawa ng iilan, hindi po ito yung norms, hindi ito yung tradisyon at hindi ito yung kultura ng buong PNP institution. As a whole po, gusto namin na maging mabuti kaming pulis dahil nire-respeto namin yung aming mga uniforme at kami rin po, kagaya ng ordinaryong na Pilipino ay may mga kani-kaniyang pamilya. Gusto namin maging proud din sa amin ng aming mga pamilya na gusto namin na kapag kami ay lumalakad at nare-recognize kaming pulis, ay natutuwa sila na nakikita na meron sila na kasi sa ibang jurisdiction na mention mo kanina, Sir Nato, ang sarap makita na talagang kapag ikaw ay nalaman na in service ay talagang maraming privileges, yung respeto ay nararamdaman mo. At gusto natin na ganun din ang magiging estado ng pagtingin sa atin ng ating mga kababayan. Pero hindi natin po pwedeng hingin ito. We have to earn the respect ng ating mga kababayan. At yan naman po ang pagtatrabahuhan ng inyong pambansang pulisya. Colonel Jean, if you don't mind, let me just say a short prayer for you and the entire PNP organization. No? Lord, we thank you for Colonel Jean Fajardo, Lord. Bless her and give her wisdom dito po sa kanyang ginagawang trabaho para po sa entire PNP institution. At ang PNP institution po ay pangunahan mo, Panginoon, and let the scalawags, alisin po natin ang scalawags at Panginoon, pero pagpalain mo po ang mga loyal and faithful servants of the people dito po sa ating PNP institution. We also pray for our Chief PNP Benjamin Acorda Jr. We pray that magbigyan niyo rin po siya ng wisdom dito po sa kanyang ginagawang trabaho. So, before we go, thank you in Jesus' name. Amen. So, Amen. before we end the show po, meron pa tayong a few minutes. Hihingi lang po ako siguro sa inyo ng call to action para sa ating audience, sa mga taong nanonood sa atin at nakikinig. Ano po ba ang call to action ng PNP para sa ordinaryong mamamayan, sa mga stakeholders na nanonood po ngayon? Sige sa ating po. mga kababayan na nanonood po sa atin ngayon, ang lagi pong pakiusap ng ating Philippine National Police ay tulungan niyo po kami. Hindi po namin kakayanin itong balikatin, itong mga bibigat na responsibilidad na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa ating buong bansa. Malaki po ang magiging papel ng mga ordinaryong mamamayan at pagtiwalaan niyo po ang inyong pambansang pulisya. Kung meron po kayong naoobserbahan, nawi-witness at nakikita ang mga hindi tamang ginagawa ng inyong kapulisan, isumbong niyo po sa amin yan at kami po ay a-action agad. On the part of the PNP, pipilitin po namin na mas maging mabuti pang mga alagad ng batas at asahan niyo po na lalo naming pagtitibayin ang mga programang ina-advocate natin ngayon para mas mapabilis po yung serbisyo at mas lalo po kaming maging karapat-dapat sa tiwala at kumpiyansa po ninyo. Well said po, ika nga, no? So, ladies and gentlemen, ang pagpupulis po is hindi po madali. Natuwa nga po kanina nung na-mention nyo, there are life coaches now for the our policemen and women. So napakaganda po. And then, bago po tayo magtapos, of course, I'd like to congratulate you, Colonel Jean Fajardo, for being the first woman in that position. And we are proud of you. We also pray that you will prosper dito po sa inyong ginagawa bilang PNP Bali, dalawa na po ngayon. PNP spokesperson kayo at the same time Chief PIO. Tama po ba? For the meantime, sir, ay concurrent po tayo as a spokesperson. Ayan. At okay naman po, kakayanin po natin at hanggat wala pa pong itinatalagang bagong spokesperson. Opo, kami naman po dito sa hashtag para sa bayan, bukas po kami na i-guest po kayo. Kulang na kulang po ang oras natin, ng 1 oras para po ma-discuss ang napakaraming mga bagay na dapat pag-usapan dahil po ang ating peace and security hindi lang po dapat nakasalalay sa pulis, nakasalalay sa teacher, sa magulang, sa pare, sa pastor, sa imam, lahat po, no? I mean, it's everybody's part to do peace and security work. Yun nga po, 'di ba, mga kababayan? So
Yan po ang naging guest natin, si Colonel Jean Fajardo. Maraming salamat po on behalf of Hashtag Para sa Bayan, on behalf of the new channel. Tuwan-tuwa po kami at kasasalang nyo pa lang po, naimbitahan namin kayo dito sa aming munting programa. Naway tuloy-tuloy po. Andyan lang po kami to support the PNP and of course the PNP chief. Kami pong mga ordinaryong mga mamamayan, mga kagawad, mga barangay officials, I think yan din po ito, barangay and SK elections. Lahat po tayo involved sa security and sa peace ng ating bansa. So with that, ladies and gentlemen, thank you, Colonel Jean Fajardo. Hope to see you again po very soon. In person. Makikita-kita po tayo siguro sa mga activities, sa projects ng PNP very soon. And also dito po sa TNC, the new channel, wag po kayong mag-atubiling kung may kailangan po kayong sabihin or i-broadcast, kami po ay willing na tumulong po on behalf of media or live stream or dito po sa social media. Sabi nga natin, hindi lang po tayo dito sa Pilipinas. We are shown on Spotify and IG, also Apple Podcast. So tayo? Global, very global. And ang TNC po we have about more than 30 shows here in the Philippines and abroad. So again, thank you, ma'am, for joining us. We hope to see you soon here on Hashtag Para sa Bayan and TNC. God bless you po and hope to see you back. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good evening po. Thank you. So, ladies and gentlemen, that was our show tonight. That was Colonel Jean Fajardo, ang bago nating PNP Chief PIO. So, of course, we hope to hear from her a lot more in the coming days. Naway makasama natin po siya dito pa rin sa Hashtag para sa Bayan or in the other shows of the new channel. Maraming salamat po for watching and sa lahat po, God bless you and keep you. Good night, everyone. Maraming salamat po. Thank you.